Eyo, what's up mga kapatid? Ito na naman po tayo at muling magbibigay ng mga reaction video, commentary, opinion sa mga maiinit na issue na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. At ang source ng balitang panonoorin natin mga kapatid ay walang iba kundi kay Pinas News Insider mga kapatid. Syempre, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito mga tol at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka mga tol kapag may bago tayong reaction video. Basahin muna natin yung title, no? Kakapasok lang, good news. Good news to. Bagong utos, PBBM, bigyan ng posisyon, Marcoleta, DOJ, Remulla, papalitan na? May question mark, no? So yan ang ating aalamin mga kapatid. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa iba namang balita, itinaas ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang investment registration target ng Board of Investment para sa taong 2023 sa likod ng matatag na mga pangakong nakuha sa mga international visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa isang pahayag, sinabi niya na dahil sa malakas na pag-aproba sa pamumuhunan para sa buwan ng Enero, pati na rin ang matatag na pipeline ng mga nanguna sa pamumuhunan, kabilang ang mga nabuo sa pamagitan ng mga pagbisita ni Pangulo, tinaasan nito ang 2023 investment registration target ng Board of Investment mula sa 1 trillion pesos hanggang 1.5 trillion pesos. Anya, nagpapasalamat ito sa naturang board sa masigasig na pagtanggap sa hamon na ito at sa Pangulo naman para sa pagsusumikap din ito sa pagtataguyod ng Pilipinas bilang sentro ng sustainability at innovation-driven na manufacturing and services sa bansa. Ayon naman sa Presidential Communications Office o PCO, sinabi ni Pascual kay Pangulong Marcos na may kabuang 116 na mga projects na nagkakahalaga ng 62.926 billion US dollars o 3.48 trillion pesos ang nasecure mula sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa. Mula nang maupo ito sa pagkapangulo noong buwan ng Hunyo at 30. Pag mga ganyang balita mga tol, palakpakan naman natin, no, ang ating presidente. Pagdating dito magaling si PBBM mga tol Dagdag pa dito, ipinakita ng datos ng Department of Trade Department of Trade and Industry o DTI na inaprubahan ng Board of Investment ang 414.3 billion pesos na halaga ng investment commitments noong Pebrero 9 na kung saan tumaas ng 142.9% mula sa 170.5 billion pesos year on year. Dagdag pa dito, sinabi ni Pascual na ang board ay mayroon pa ring potential investment lead na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 344 billion pesos na ipoproseso. Una na nga rito, binigyang diin ng Department of Trade and Industry na si Secretary Alfredo Pascual na maaari umunong magkaroon at maaabot ang 80% hanggang 90% ng target bago pa man ang kalagitnaan ng taong 2023. Good news. Ito ang balita ngayon. Viral at trending. Sa wakas, Marcoleta ipapalit kay Boying mga tol, no? Yan ang nga nakalagay dito. Ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang good news! Nananawagan ngayon ang marami sa ating mga kababayan na sana'y pababain na sa pwesto ang kasalukuyang Secretary of Justice na si Boying Remulla at ipalit na lang umano si Congressman Marcoleta sa DOJ bilang Secretary of Justice of the Philippines. Pero bago natin dun sa usaping yun mga kapatid, no? Kayo ba ay agree, disagree? Comment kayo sa baba mga tol, comment nyo, opinion nyo. Simula ng balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sobrang napipiko na di umano ang marami sa ating mga kababayan at si General Bantag sa mga ginagawa sa kampo ni DOJ Secretary Boying Remulla at General Katapang dahil wala silang tigil sa paninira, lalo na ngayon na may panibago na namang bilanggo na lumutang para gawing testigo laban kay Bantag. Sa ngayon ay pinagdadasal na lamang ni General Bantag ang mga ginagawa nila dahil ayon pa sa kanya, ang lahat ng ito ay wala daw umano itong katotohanan. Kaya kung hindi dahil sa mga vlogger, diba, si General Bantag na rin mismo nagsabi, baka nagpasabog na daw siya ng granada, sinama niya na si SOJ, no? Kasi ang hirap din naman talaga, no? Patong-patong na kaso ay papatong sa'yo, diba? Dami nun. No? Buti na lang talaga, no? Nakakuha siya o nakakita siya ng
pagbabalingan niya o pagkukuhanan niya ng positive vibes, di ba? Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan Malakas. ang manawagan na sana ay pababain na sa pwesto si Rimulya at palitan na lamang daw umano ito ni Congressman Marcoleta. Narito ang kanilang mga komento. Dapat ipalit na si Congressman Marcoleta sa DOJ para magpakaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Boying ba or si Bantag. Dapat pababain na agad si Boying para maging patas ang laban at ibigay na lamang ito sa ombudsman para walang bias at walang halong pamumulitika lamang. Well, naaalala ninyo mga tol, no? Nagsampa din ng kaso si General Bantag sa ombudsman at binigyan ng 10 days si SOJ Rimulya para sumagot o para makapag-submit ng counter affidavit, no? Pero wala pa tayong nababalitaan, no? Lumipas na ata 10 days, no mga tol? So ano sa tingin ninyo? Baka naman meron lang, no? Hindi lang natin nababalitaan. Tignan lang natin sa ibang pagkakataon. Di ba naalala ninyo? #Rimulya up. Go Congressman Marcoleta. Ikaw ang kailangan ng taong bayan. Dapat ka na talagang malagay sa pwesto na yan sa lalong madaling panahon. Bilang Secretary of Justice, ikaw ang kailangan ng Marcos admin para sa ikabubuti ng lahat. Mahal naming Pangulong BBM, please lang po, pababain nyo na po sa pwesto si Boying para maging patas ang lahat at ipalit na lang po si Congressman Marcoleta. Dahil alam naman natin na napakagaling, matalino at napakapatas pagdating sa ganyang usapin. Isa si Congressman Marcoleta ang karapat-dapat sa posisyon na yan dahil matapang at may paninindigan at tapat sa bayan. Kaya Pangulong Marcos, naway dinggin niyo po ang panawagan naming mga ordinaryong Pilipino. #pababain si Rimulya. #ipalit si Congressman Marcoleta. Naglabas na po ng ganyang saloobin si Congressman Marcoleta dahil yung veterano ng congressman yan eh. Oo. Napapansin niya na nagagamit masyado ni Tulfo yung kanyang pagiging senador na parang nasisiraan naman yung congressman. O mga sinasabi niya, ang mga congressman daw mababagal. So, tinamaan niya. Alam mo si Marcoleta, congressman din niya. So, parang hindi tama talaga pakinggan yun. At nalaman din, alam naman natin, iba yung mga lingwaheng ginagamit ni Senador Tulfo sa Senado. Na minsan ay parang ang dating ay hindi naman mabatas, parang nasa broadcast pa rin. So, sa akin pong monitoring, although gusto ng taong bayan, lalo na yung tumulong sa kanya at inihalal siya bilang senador, yung kanyang ginagawa. Pero alam po ninyo, iba na po ang level pag nasa Senado at ikaw ay mambabatas. Kasi dyan ho, parliamentary po yan eh. Kailangan po ay professional at kailangan po ay walang harassment. Kailangan issue lang. Walang karapatan kasi ang Senado at Congressman na mang-insulto or manghiya ng tao. Dito, ang dating kasi ni Senator Tulfo, kaya gusto ng mga butante niya, bumuto sa kanya, ay parang nga siyang nasa broadcast pa rin. Pinapagalitan yung mga resource person, pati yung iba mga senador, kung sa debate niya, minsan lumalampas din yung mga sinasabi niya, kahit sa floor, at ito nga, mga congressman, minamahina niya, parang ganun dating. Kaya hindi matanggap ni Congressman Marcoleta. Hindi ko po sila pinag-aaway, pero akin hong pinapalaala dito bilang mamamahayag, bilang vlogger dito sa Mike Abby Opinions, yun nga hong parliamentary courtesy, kailangan pong umiral yun, respeto sa isa't isa. After all, sila ho'y lahat mambabatas. Tama naman. Hindi sila ho dapat nagsasapawan at hindi ho dapat may mga personal na ang lumalabas kasi ang paniniwala ni Congressman Marcoleta, como si Senador Rapi Tulfo, maraming followers sa social media, ay doon siya naglilingkod kahit na siya makasakit ng kapwa. Yun naman ang hindi tama. Kasi tulad matindi nun, meron pa sila mga immunity, no, mga tol. Pero tulad nga nung nasabi na natin before sa iba nating reaction video, kumbaga, ito kasi yung style talaga ni Senator Rafi Tulfo nung nasa broadcasting pa siya, di ba? Bilang Rafi Tulfo, di ba? Ngayong senator na siya, yun yung ibinoto sa kanya ng tao, yung style na yun, di ba? Yun yung hinahanap sa kanya ng tao. Pero syempre, bilang bago din naman sa pagiging senator, mga tol, meron din namang napapansin. Kasi sabi nga natin, di ba, you cannot please everybody. At eto na nga si Congressman Marcoleta, may napuna. At napuna rin yun ni Mike Abe, mga kapatid, na medyo lumaalampas nga o yung tipong courtesy, yung sinasabi rito ni Mike Abe. Sa palagay ko naman, may mga usasabi din dito kay Senator Rafi Tulfo na medyo hinay-hinay din kung minsan, no?
Ano sa tingin ninyo dyan mga kapatid? No comment nga kayo sa baba. Sinabi ko, kayo po mga followers ni Senador Tulfo, para maintindihan ninyo na ibang level pag senador na, ibang level pag congressman. In other words, pag ikaw ay nasa gobyerno, appointed, elected, ibang level yan. Yung style mo nang ikaw ay nasa pribadong sektor, talagang medyo mag-a-adjust ka. Kasi pag nasa gobyerno ka na, taong bayan na po ang paglilingkuran mo na totoo. Yung mga nagpapasweldo sa iyo. At ikaw ay magiging modelo na sa magandang asal. Magiging modelo ka na dapat sa magandang pagpapahayag sa publiko. Kasi ikaw ay public servant, ikaw ay government official. Yun po yung malaking pagkakaiba. Tulad na sinabi ko, okay, magagalit na mga followers ni Tulfo, naniniwala kayo sa kanya, kaya kahit anong sabihin niya, okay lang sa inyo. Pero lumalabag na po yan doon sa pagiging professional na government official. Meron ho kasing ethics sa Senado at Kongreso. Dapat may respeto sa kapwa, may respeto sa kapwa mamabatas, may respeto sa tao. Hindi pwedeng dadaanin mo ang lahat sa ikaw ay malakas ang boses dahil senador ka, gagawin mo at sasabihin mo ang lahat ng gusto mo dahil senador ka, hindi po ganun. Kasi lahat kayo, after all, ay government official. Yung mga resource person sa mga public hearing, yan yung mga taga-gobyerno rin. Yung taong bayan na pinaglilingkuran ng isang opisyal ng pamahalaan, yun ang papasweldo sa inyo. So, yan ho yung malaking pagkakaiba. Dapat maintindihan po ninyo. Huwag po kayo magagalit kasi ako sumusuporta rin kay Tulfo sa kanyang ibang mga ginagawa. Agresibo siya sa pagbabago. Tama naman, no? Kahit ako, nakakasuporta ako kay Senator Raffy. Siyempre, isa yan sa mga binoto natin, mga tol, no? Pero kayong mga supporters din, dapat open-minded din kayo pagdating sa mga bagay na ganyan. Tama lang kung ang pinapagalitan dito ni Senator Raffy Tulfo, yung talaga namang, kung ika nga sa bibig niya mismo nang galing, inutil, di ba? Yung mga ganun daw. Kung pinapagalitan niya mga ganun. Pero sometimes, katulad nga dito nang napansin ni Mike Abe, may nasasagasaan daw na ibang mga congressman. Dapat nandoon daw yung courtesy, no? Bigay respeto, no? Hindi yung tipong walang preno. Minsan dapat marunong kang bumusina, di ba? No? Hindi porket na taga-suporta ka, go ka na lang ng go, no? Kasi dapat may mga sinusunod daw silang batas. Sabi nga rito ni Mike Abe, be professional, parang gano'n, no? So, wag daw kayo magagalit mga tol dun sa sinasabi ni Mike Abe, no? Tuloy natin. Kaya lang ho yung mga salita at saka yung parang lumalampas na siya sa kanyang kalagayan bilang elected official, bilang official ng pamahalaan, ayun ho dapat maipalaala sa kanya. Marami namang pamamaraan ng pagsasalitang hindi magiging masyadong offensive sa kapwa senador, congressman, or kapwa government official. Yan, sana maintindihan ni Senator Tulfo yan at nung mismong mga taong, alam mo na, taga-suporta niya. Okay? Kaya nga po hindi nakatiis ang veteranong congressman, abogado, Congressman Marcoleta dyan sa issue niya. Okay. Yung pangalawa, yung obstruction of justice na nga ba ang ginagawa ng kampo ni General Bantag, lalo ng kanyang abogado. Kasi ilang araw na po, linggo na rin aking minomonitor, buwan na nga itong issue ito. Sabi ko, bakit yung mga private prosecutor parang walang say, parang tahimik lang? Alam nyo, yung labanan between Department of Justice at kampo ni Bantag, tapos yung prosecutor, yun ang inatasan na mag-imbestiga, nasa sa rules naman yan. Nasa batas naman, talaga silang mayroong restriction. Okay? May karapatan yung kampo ni Bantag na questionin yung authority ng piskal. Pero dinismiss yung kanyang petition, di ba? Wala. May karapatan din siya magpunta ng Office of the Ombudsman. Pero nitong nakaraang ilang araw, nung 24 ng January, pinagsusumiti siya ng piskal, prosecutor, ng counter-abit-abit na nga kasi dinismiss yung kanyang petition. Pero ang ginawa niya, hindi yun ang ipinal. Ang ipinal niya ay motion for consideration doon sa na-dismiss na kanyang petition na wala daw restriction ng justice ang prosecutor. Pero nakita ng mga abogado, especially ng mga abogado ng Lapid o Mabasa Family, na wala namang bagong argumento. Yung ipinal doon sa petition, yun din ang laman nung kanyang motion for consideration. Kaya parang ang dating ay delaying tactics na lang. Kaya ho naiisip na ngayon ng kampo. Hindi, kaya nga motion for reconsideration, di ba? Reconsider yung kanyang inaano. Po ng Mabasa Family na mag-file na sila ng kasong obstruction of justice. Mabigat yun. Obstruction of justice laban sa abogado ni General Bantag at meron pa hong sila sinasabing pwede rin hong madisbar. Kasi nga ho, yung delaying taxes na binabanggit, pa-delay ng pa-delay ang proseso dahil kanyang marami sa mga petisyon na pare-parehas lang pinandating. Alam nyo kasi, hindi mo maiisip sa isang tao, sa isang pamilya ng gahanap ng justisya na sila ay naiipit na rito na gusto nilang buhayin ang obstruction of justice. Just imagine, mag-aapat na buwan na ang kasong ito
hanggang ngayon nasa fiscal pa lang, prosecutor pa lang, dahil sa maraming mga petisyon itong kampo ni Bantag. Inuulit ko para kung huwag kayo maligaw, huwag kayo magalit ng mga followers ni Bantag. May karapatan siya magpetisyon, pero dapat to yung may laman na sinasabing naiiba naman, hindi yung din yung petisyon, yun din ang motion for consideration, na talagang nadidelay lang yung pagbibigay ng hustisya. Alam nyo kasi, yun pong pagbibigay ng hustisya, obligasyon po yan ng pamahalaan na ipatupad ang mga batas. Rule of law ang ating sinasabi. Kaya lang ho, pagka nakikita na ng mga private prosecutor, kasi yung abogado ni Mabasa, private prosecutor, pag nakikita na nilang yung paghahanap nila ng hustisya, ay naaapektuhan na dahil sa style ng abogado ng kanilang inakusahan. Ang nag-akusa naman ho sa kanya ng murder case o nag-file ng kasong murder case, hindi naman ho gobyerno, hindi naman DOJ. Ang nag-file ng kasong murder sa kanya, Lapid family. Hindi naman ho, kasi galit na galit ito si Bantag at kanyang abogado doon sa kay Remulla. Hindi naman si Remulla ho ang nag-file ng kaso. Ang nag-file ng kaso ay Mabasa. Then, tinanggap ng piskal kasi yun ang trabaho ng prosecutor na preliminary investigation. Pero mag-aapat na buwan na nga lang po, na buwan na, ay nadudun pa rin kasi nga maraming mga pinapile na kung ano-ano ang kampo niyan. So, tingnan natin kung aabot doon. Kasi pag kinasuhan ka ng obstruction of justice na isang abogado, medyo insulto yan. Kasi parang hindi mo alam yung proseso ng batas. Alam mo, pero ikaw yung nagiging dahilan ng pagka-delay ng paghahanap ng hustisya. Yun po yun obstruction of justice. At yun na nga. Malamang naman siguro alam nila yun, no? Kasi syempre pinag-aralan nila yun, abogado At saka, tignan na lang natin mga kapatid, no? Anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin, mga tol, no? Comment kayo sa baba at syempre pag-usapan natin yan mga kapatid, no? So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood dito sa mga bagong balita na nabalitaan na naman natin mga tol, no, about kay Senator Tulfo, about doon sa mga good news about kay PBBM at dito sa ginagawa daw ng Team Bantag. Ito nga ba'y obstruction of justice na o dahil doon sa motion for reconsideration, no? Yun nga motion para reconsideration. Pinapayagan naman yung motion, 'di ba? Kasi kung hindi pinapayagan yung motion, tas nagmo-motion ka ng nagmo-motion, delaying tactics nga yung ginagawa. Pero tactics yan 'di ba? Depende na lang kung paano nila, bahala sila dyan. Wala tayong alam sa batas dyan, no, mga tol. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.